This is Mental Health TikTok Live. Habang ako'y nagliligpit, sabi ko mag-TikTok Live na lang ako to help people. To help people. This is anxiety, depression talk. So baka may gusto kayong pag-usapan, then habang ako'y nagtatrabaho sa kusina, then pwedeng-pwede. Okay? Usually mahal yung mga therapy, but this is free, so take advantage of it. Hi, this is Mental Health TikTok Live, okay? Mahal ang mga therapy, I'm giving it for free through the knowledge na pwede nyo kunin habang ako'y nagliligpit sa kusina. So baka may tanong, okay? Actually, I'm just waiting for my followers. May mga followers na rin naman about, yung may kondisyon about anxiety and depression. So, kung may tanong habang gusto ko sabi ni Marilyn, ano po yan? TikTok live ito about mental health, anxiety, depression. Gusto ko mag-multitask. Habang nagtatrabaho, nakakatulong ako sa kapwa ko. Ganun lang siya basically. So, kung may tanong. Para multitasking na. Matagal ko nang gustong iligpit tong mga sa kusina. So may tanong ba kayo about depression, about anxiety? Baka magkakilala kayo na may kondisyon na gano'n. Paano pag may hopeless feeling po ulit na nararamdaman? Si Rene. Wait, sabi mo, paano kung may hopeless feeling po ulit? Anong ibig sabihin ng ulit? Naayos ka na ba? Tapos, ngayon bumabalik? Paano ba yung ulit? What's the meaning of that? Anyways, sige, para lang masagot ka, kung ulit, ibig sabihin, I would assume na na-manage mo na siya before. So, ganun lang tayo ulit. Halimbawa, sinipon ka ngayon. Dati sinipon ka, gumaling ka. Sinipon ka ulit ngayon. Papagaling ka lang ulit. Ganun lang siya. So, I assume may mga tools ka na ginagamit, no? Meron ka ng knowledge on that. Yes po, been better for a long time, tapos umulit-ulit. Mas malala this time. Okay. Sige, ano ba ito? Anxiety ba to? Depression? What's this? Is this anxiety or depression? Rene, ikaw ba follower ko sa YouTube? O first time to? Paano ba? So I would know lang. So, God with panic attacks po. Okay. So, what about? Ano bang natutunan mo dati about generalized anxiety with panic attacks? Ano yung mga tools na ginagamit mo? Malay niyo po, ang tanging lunas ay long hug. Pwede rin naman. Hello sir both, thank you sa advice. Medyo okay na po ako na kahit minsan may mga sensation at takot pa din. Okay. You're welcome. Hello sir. Okay. Ano pa? May tanong pa, tanong? Again, sa mga kapasok lang, this is Mental Health TikTok Live. I do this to help people, pero sabi ko may gagawin kasi ako sa kusina, so isabay na natin. Well, I just got busy with life po, kaya na-distract ako. Also took medication but I don't really want to be dependent sa gamot po. Okay. I don't think may doktor na gagawin kang dependent sa gamot. Okay? Walang ganon. It's just your thought. Walang doktor na gusto mag-dependent ka sa gamot. Besides, ang gamot regulated yan, no? Hindi ka basta-basta makakabili niya kung walang reseta. So, alam ng doktor ang gagawin.
Ano pa? I feel lost. What do I do? Okay. Ano ba storya mo? Notification. Would you like to talk now? Pwede mo pindutin yung guest. Abay, free ano to, usap. If you want, press the guest. Usap tayo. Kasi I don't know, ano pinanggagalingan ng lost mo eh? Saan ka lost? Okay? Sabi ni Melanie, Sir, sinabihan akong nag-addict lang ako kaya ako naging bipolar. Ha ha ha. Kaya, or bipolar ka, tapos nag-addict ka. Pwede rin ganon, no? Depende. Ano pa? I was born with this po. Yeah. Okay. Bipolar. Okay. Pwede. Kasi maraming, pwede kasing ano eh. Yun na nga. Yun yung sinasabi ko. Minsan, yung mga tao, dahil hindi nga nila alam, nagre-resulta sila sa mga self-destruction, no? Na ganun. Kasi nga hindi nila alam na bipolar pala sila or may mental condition pala sila. Dahil hindi nila alam yung nangyayari sa kanila, then, kala nila, sa drugs, nagiging okay sila, ganun. That's the point nga. Ano yung sinabi mo na kaya ka nag-drugs ka, kaya nag-bipolar? Sinabi lang ng tao na gano'n, pero you're not. Okay. Yun ang problema kapag ganito lang. Yung basa-basa lang. Kasi hindi ko alam yung buong storya. Yung pala yung ibig mong sabihin. Okay. Hindi ka pala addict. Sige. Ano pa? I was false accused. Yes. Ano man isang pang kaso sa kanila. Hindi ito pang ganun eh. Itong TikTok live na to, hindi ito pang kaso-kaso. Kailangan mo dun lawyer kung gusto mo magkaso. Pero this is about management of mental health, ganun. Dapat lawyer to usapin mo dyan kung gusto mo talaga magsampa ng kaso. What else? So how to manage po yung takot ko pag nasa isang place ako na maingay at maraming tao? Okay. Pwede yan. Okay, magandang tanong yan. Una, Waning, ano ba kinakatakutan mo pag maingay at maraming tao? I need to know. Ano specifically ang kinakatakutan mo pag maingay at maraming tao? Kailangan alam natin yon. Si Waning. How to forgive your family because they believe na addict ako, even not po. Okay. Melanie, ganito lang, no? Bakit kaya mahirap to, no? Mahirap tong tanong na to. You have to be honest with me. Why would your family think na addict ka? Why? Kasi kung talagang hindi, ano bang rason nila na parang masabing addict ka? Ano yung mga instances na ba't nila nasasabing addict ka? Because sumama ako sa mga addict. Yun. So, ikaw, Melanie, do you think wala silang rason para maisip nila yun? Okay? Kasi, if you understand them, then it's easy to forgive. Kasi naintindihan mo sila eh. Yan, nag-negative ka pa sa drug test. Okay, very good. Ngayon, ito lalagay mo kung gusto mo silang patawarin. If you understand, ganito lang yan, sample lang kita ha, at sa lahat sa inyo. Kasi kadalasan sakit natin to eh. Okay? Kadalasan sakit natin to, we become depressed
or anxious because of our thoughts, no? For example, ganito. Sample ako, makinig ka ha, Melanie. Ito, lagi ko sinasample to eh. Si Juan, nag-grocery si Juan. Okay. Nag-grocery si Juan. Nakita niya si Maria. Kinawayan niya. Tinawag niya Maria. Sumigaw siya sa grocery. Hindi siya pinansin ni Maria. Dead ma si Maria. Tuloy-tuloy. Hindi siya pinansin. Sa tingin mo, ano kaya ang rason bakit hindi siya pinansin ni Maria? At ano ang mararamdaman ni Juan dun sa nangyaring yon? Magkaibigan sila, matagal silang hindi nakita. Ngayon may chance na, sana. Kaso, hindi naman siya pinansin ni Maria. Ano kaya mararamdaman ni Juan dun sa nangyaring yon? Ang hirap, no? Kasi wala akong kausap. Mas maganda. Gusto mo ba makipag-usap sa akin dito as guest para may boses? Although, ang hirap kasi hindi kayo sumasagot eh. Anyways, maraming iniisip, maraming pwedeng isipin si Juan. Pwedeng isipin ni Juan na, mayabang na si Maria, hindi na namamansin. O kaya, sabi niya, siguro, baka nagtatampo sa akin si Maria. Okay? Yung isa naman, baka hindi ako napansin, baka naka-earphones, baka hindi lang ako nakita talaga. Okay? You see? Maaring may mga iba't ibang papasok sa isip ni Juan, no? Ngayon, pag pumasok sa isip ni Juan na ang yabang-yabang na ni Maria, hindi na ako pinansin, hindi na ako nakilala, yabang-yabang na. Kapag gano'n ang utak or ang isip na pumasok kay Juan, ano kaya mararamdaman niya? 'Di ba? Galit, 'di ba? Ngayon, kung ang pumasok sa isip ni Juan ay, baka hindi ako nakita, baka naka-earphones yun, hindi ako napansin. Sa tingin mo, magagalit pa siya? Hindi na, di ba? Kasi naisip niya na baka naka-earphones lang, hindi talaga ako napansin, baka masyadong busy yung utak niya, baka may iniisip na hindi na wala sa, kahit nakatingin sa akin, pero hindi pala naman talaga, hindi ako tinitingnan. Kala ko lang, no? Parang ganon. So, yung pakiramdam na yon, neutral, hindi siya galit kasi alam niya na maaaring hindi lang siya nakita ni Maria. Saan ako nanggagaling dito? Ba't ko sinasabi yung kwento ni Juan Maria? Kasi kunyari, ang tanong mo sa akin, paano ko papatawarin yung pamilya ko? Then, kailangan unawain mo kung saan sila nanggagaling. Ito tanong ko sa'yo. Kunyari, ang isang tao kasama niya mga adik lahat. Ano kayang may isip mo dun sa taong yon kung kasama niya mga adik lahat? It's not ideal, hindi maganda yon na nagja-judge tayo sa bawat isa, but being humans, no? Ano sa tingin mo ang papasok sa isip natin? Kasi because when you know that, then you understand na, kaya lang nila sinasabi yon kasi ganito, ganon. Okay? Kasi kung ilalagay mo yon sa sarili mo, mas maintindihan mo sila, mas forgiving ka. Gets mo? Ganun lang yun eh. Sino yung isa? Ang galing, sir, na gigets ko yung gusto mo sabihin. Wow, thank you. Diba? Kasi didepende sa atin yun eh. Kung paano tayo mag-isip, how we take things. Ang kadalasan sa atin, ang daming mga maling, mga distorted thoughts. Sample Kaya tayo nagiging anxious kasi yung distorted thought natin, may isang tinatawag na, ano nga ba to? Yung manghuhula, fortune telling. Okay, fortune telling. Kunyari, sumakit na yung ulo mo, nanguhula ka na, ay, cancer to. Dahil may fortune telling ka, then, nag-manifest sa body mo na may cancer ka. So, anxious ka ngayon. Kasi ang galing-galing mo manghula. May power ka manghula, di ba? Kakainis. Pero, wala ka naman palang cancer. Inunahan mo na. So, naging anxious ka na because meron kang fortune telling na distorted thought na, ay, cancer to. Imagine ninyo, mga kasama. Imagine ninyo. Mag-imagine ka lang na manggang hilaw, na maasim, na malutong, na masarap. Ano nangyayari sa bibig natin? Naglalaway na tayo.
So you see, ini-imagine mo pa lang yung mangga, nagmamanifest na sa body mo. No? May pangangasim nang nangyayari sa katawan. So imagine mo kung ganun ka mag-isip. Eh di madidepress ka or ma-anxious ka. Depende sa ipinapasok mo sa iyong isip. Yan, viewers ko, depende din sa environment, yung naiisip mo yon, thought mo. Paano yan? Explain mo nga, viewers ko. Mukhang maganda yon. Ano yung ibig sabihin? Opo, tama ka sir. Melanie, ikaw ba yung kausap ko about how to be forgiving? Okay, so very good. No? I hope nakatulong yon kahit papaano. Actually, alam nyo, dapat i-apply nyo yun hindi lang sa pamilya, sa lahat. Kapag kaya nyong tingnan yon, yun yung maturity, yun yung, mas magiging magaan buhay natin. Mas magiging masarap because we understand them. Alam natin kung saan. Kasi lahat naman, I don't think naman may taong gusto tayong i-harm talaga. Lalo na kung pamilya natin. Pero kung may rason talaga sila, anong gagawa natin? Diba? Sige, ano pang tanong? Actually gusto ko makipag-usap kayo sa akin dito live kung gusto nyo. Samantalahin nyo na to kasi mahal ang mga therapy. Ito libre na oh. Ano pa? Si Kim Salazar. Kuya Jeremy, takot po ako lumabas ng bahay. Almost 7 months na. Bakit ka takot? Kim, gusto mo ba makipag-usap sa akin ng live para may boses? Para matulungan natin yung ibang mga viewers dito? Okay yan, gusto ko yung ganyang usapan. Gamitan natin ng cognitive behavior therapy. At ako pala ay may certificate doon. No, by the way, yung mga nandito, kung gusto nyo pa ng tamang kaalaman, I have a YouTube channel. Kung ano yung pangalan ko dito sa TikTok, yan din ang aking YouTube channel. Okay? Kim, pwede kang mag-yes dyan, pindutin mo and then click that also para i-welcome ka. Para makapag-usap tayo. Samantalay mo to, libre to. Waning, sir, feeling ko po na kasi na may nangyayari sa akin na di maganda pag nasa place ako ng maingay at maraming tao. O sige, let's be scientific, Waning. Ano bang nangyayari sa'yo masama kapag nandun ka sa maingay at maraming tao? Isa-isahin natin. Ano ba yung nangyayari sa'yo masama? Ano yung feeling na yon? Halimbawa, Waning, may nakita kang tao, sabi mo, feeling ko hold-upper to. Feeling ko hold-upper to, Waning, tama ba yun kaya? Dahil na feeling mo na hold-upper siya, hold-upper kaya talaga siya? Dahil ba feeling mo uulan kaya talaga? Dahil sa feeling mo uulan? May ganun ba tayong kapangyarihan? Sandali, ipapasok ko lang tong guest natin. Sandali basahin ko kamay ko. Papasok natin to si guest. Ayan, si Kim Salazar. Okay. Hello po. Good evening Hi. po. Sige. By the way, dun sa ibang guest, baka may matutunan kayo dito sa kwentuhan namin ni Kim Salazar na pwede niyo apply sa inyong pinagdadaanan din ngayon sa mga kapasok na. This is anxiety, depression, mental health, no? TikTok live. So I give some coaching advices. O sige, punta tayo sa iyo, Kim. Hello Pasok, po. Kim. Hello po. Good evening. Hi, good evening. Yeah. Tanong ko lang po kasi almost 7 months na po akong hindi po nakakalabas po ng bahay since na-confine po ako. Bakit ka na-confine? Before po kasi ako ma-confine, yung parang nag-iisip-isip po ako sa daan. Yung kapag aalis po ako, hihatid ko po sa eskwela yung anak ko, parang nag-iisip po ako ng negative thoughts. Okay. Kim, question. Ikaw ba, Kim, before we go on, question, follower ba kita sa Facebook? Hindi. Ay, Opo, lagi ko po pinapanood, pati sa YouTube po. So may idea ka na. May idea naman po ako.
Alright. O, sige. Okay din yan. At least libre to. Sige, okay, game. So, 7 months na confine ka. Ano na confine sa'yo? Nung before po kasi ako ma-confine, parang nagka-trauma po kasi ako nung ano. May pinuntahan po kami, kasama ko po yung anak ko, iniwan ko po yung miss ko dito sa bahay. Nagigib lang po kami ng tubig. Okay. And then naka-tricycle po kasi kami. Hindi pabalik na ko. Bigla po ako nag-isip kasi bigla ako nagpa-palpitate. And then bigla po ako umuwi, napakabilis nga ako eh. Hanggang sa nag-stop na lang po ako sa bahay no, humingi po ako ng tulong. And then yung heartbeat ko po napakabilis po talaga. Okay. Ngayon, sa awa ng Diyos, nakauwi naman po, may tumulong po sa akin. And then the next day, nagpa-check up ako sa doktor. Actually, dapat magpapa-check up lang po ako noon eh. And Okay. then nung nagpa-check up po ako, diretso kinonfine na po nila ako. Kasi sabi ko, hindi ko kayang umuwi, sabi ko. Kasi ano talaga yung palpitate ko eh. Yung palpitation, Okay. no. Then after nun, tumagal po ng 3 days, sabi ng ano, GERD daw. Pero may pinainom naman sa akin sa GERD, pero hindi pa rin po ako nakakalma doon. Hmm. And then doon sa anti-anxiety, doon po ako kumalma. May pinainom sa akin gamot. Xanax po yata yun, alprazolam. Okay. And then nakalabas na po ako noon. Nung umuwi, parang latang-lata po yung katawan ko. Tapos, ang bilis pa rin ng palpitation. Okay. Tapos po noon, every time na lalabas ako, parang hinaharang po ako sa daan. Parang Parang ayoko lang. hinaharang. Para po akong hinaharang. Parang Sino umaharang? na-stuck lang po ako dun sa isang lugar na yun malapit po sa amin. Kung saan po ako nag-stop noon nung umuwi kami ng anak ko noon. Parang nagka-trauma po ako. Okay. So hanggang ngayon ho, almost 7 months na since nung na-confine ako, nangyari yon. Hindi pa po ako lumalabas ng bahay. Hirap na hirap po talaga ako. Alright. Okay. May tanong ka ba specifically? Di ko po alam kung anong exercise ang gagawin ko kasi hindi ko na po talaga alam eh. Kasi hindi naman po ako ganito dati. Okay. Pag, pag, Papaliwanag ko pag, sa'yo kung ano nangyari, oh, ha? opo. Papaliwanag ko sa'yo kung ano nangyari. Okay. Hindi, ito muna. Nung na-hospital ka, ano resulta nung nangyari sa'yo? Yung palpitation mo, ano resulta? Ang sabi po ng doktor is GERD lang po. Oh, Tapos ang hindi. sabi niya, anxiety daw, isip daw ako ng isip. Kasi sinaksakan, ginawa po nila, okay, sabi ko, hirap akong huminga eh. Nung doon pa lang Okay. po sa ano, nung na-confine po ako. Chine-check naman nung nurse, yung O2, okay naman daw. Hmm. Dumating nga ho yung doktor noon eh, ba't sinaksakan daw po ako ng oxygen? Okay naman daw po yung oxygen ko. Sabi mo, hindi ka makahinga eh. Oo nga po. Okay. Pero ano resulta sa'yo? Meron ka bang problema sa puso, sa lungs? Oh, ano naman po, halos lahat po okay naman. Wala naman pong problema. Kasi nag-ECG po, X-ray, wala naman daw makita yung doktor kasi okay naman daw yung ano ko, yung health ko daw po. Correct, no? So, question lang. So, hanggang ngayon, hindi ka makalabas? Hindi pa rin po makalabas. Parang natatakot po ako kasi baka maulit po yung nangyari nung trauma ko kasi baka atakihin ako sa labas, baka Anong katapusan ko atake? na. Anong atake? Ano po, palpitation po talaga, napakabilis po ng tibok ng puso ko eh. Yung hindi ko po makalma yung sarili ko. Okay. O, sige, napahama ka ba doon nung ikaw yung na-ER? Hindi naman po. So, may nangyari bang masama sa'yo? Yun lang pong ano talaga, yung takot lang po talaga. Kasi baka Okay. maulit. Okay. May naalala ka ba sa buhay mo na nagkaroon ka na ng matinding nervyos? Halimbawa, sumakay ka sa roller coaster or manliligaw ka,
makikita mo yung tatay o nanay ng asawa ng girlfriend mo. Ano yung matatandaan mo na ninervyos ka sa buong buhay mo? Sa school, may sinalihan kang contest, basketball, I don't know. Meron ka bang naalalang ninervyos ka sa buhay mo? Noong na-aksidente po ako noon dati. Okay. Anong aksidente yun? Ano po, nagkasalpukan po kami nung single po. Tsaka tricycle po yung gamit ko noon. Wasak-wasak po Okay. talaga yung motor. Okay. O, nung nangyari yon, anong nangyari sa'yo? Kasi yun, real danger talaga yun. Kasi aksidente talaga eh. Pero ang tanong ko, punta muna tayo dun sa usual day-to-day lang na nangyayari, pero ninenervyos tayo, gano'n. Example ko, halimbawa, Opo. ah magpe-perform ako sa isang malaking crowd. Grabe nervous ko noon. Parang halos magsusuka ako. Pero nagawa ko pa rin naman mag-perform. Parang mga ganun. May ganun ka bang storya na grabe nervyos mo? Oh, meron pong ganun. Dati Anong po. storya yun? Yung ano lang ho, yung mag-e-exam po ako. Correct, Mag-e-exam. no? Opo, mag-e-exam po. Kinakabahan po ako noon eh. Kasi baka di po ako makapasa. Ano ba yung ano mo? Board exam ba yun? Di ano lang ho, sa Seaman po yun, yung libre ho. Oo, Pag di ka makapasa, di ka nila tatanggapin. correct, no? So, kinabahan ka rin doon. Tumibok din yung puso mo. Opo, napakabilis ho. Okay. So ngayon, ano pinagkaiba noon tsaka doon sa nangyari sa'yo nung nagpasugod ka sa ospital? Parehas lang Ibig ko naman ho. sabihin, o kaya nga, ibig ko sabihin, anong worst na nangyari sa'yo nung ninervous ka ng exam tsaka yun nung nasugod ka sa ospital? Eh pareho rin tumibok yung puso mo ng mabilis. Oo nga po. Ang difference lang, kasi yung isa may rason. Tama? Opo. Pero itong isa, walang rason. Bigla ka lang ninervyos. Opo. Diba? So, yun lang yun, ano. But, base sa science, lahat ng tao at one point in their life, magpa-panic attack sila. Okay? Yung iba, madali nilang itanggalin sa isip yon. Yung iba naman, nagde-develop ng disorder kasi yung experience nila na pangit na yon, yung sinasabi mong trauma, yun yung fear of the fear na tinatawag. Ayaw mong maulit-ulit yung nangyaring yun. So ngayon, Yung, nag-aabang ka na sana wag mangyari ulit. No, opo. baka ngayon ang ginagawa mo, nagba-body scan ka na, ano nangyayari sa puso ko, ano nangyayari sa hinga ko, ano nangyayari. So ganon. Kung dati, sabi nung isang follower ko, bakit dati kasi wala naman akong ganito eh, ba't ngayon meron na? Sabi ko sa kanya, kasi lalo na pag umaga daw, pagising pa lang niya, may anxiety na siya, sabi niya. Sabi ko, dati kasi, pagkagising mo pa lang, ang pumapasok sa isip mo, ano gagawin mo sa araw na yon, ano susuotin mo, ano kayang pagkain sa almusal, ganun ang ginagawa mo dati. Pero Mm. ngayon, pagising mo, nagba-body scan ka na. Ano nangyayari sa puso ko? Ano nangyayari sa hininga ko? Tama ba yun o mali? Oo, tama po, tama po. So yun na yung pinagkaiba. Dahil nagba-body scan ka. So, ang importante dito is that alam mong safe ka. Kasi normal ang nervyos, kaya ng katawan yan, kaya yung palpitation. Ang sinasabi ko lagi, magmamanifest sa body mo, as simple as mag-imagine ka lang ng hilaw na mangga. Mangangasim ka na. So ngayon, kung ano-ano yung mga kinakatakutan mo na nililikha ng isip mo, then magmamanifest talaga sa body yun. Ngayon ang tanong, delikado ba yun o hindi? Hindi siya delikado. Kasi kaya siya ng katawan. Ngayon, kung ninervyusin ka, nang nakaupo ka lang kasi nag-isip ka, parang mangga, naglaway ka, ganun lang siya as is. Kasi kahit pumunta ka sa doktor paulit-ulit, talagang walang makikitang sakit sa'yo. Kailangan mo maintindihan na iyon ay fight, flight, freeze na gawa ng adrenaline na nilalabas sa katawan mo. Yun lang siya.
Hindi siya masarap pa sa pakiramdam. Pag lumabas yon, talagang kailangan mo siyang pakiramdamin kasi chemical siya na lumabas sa katawan. Lilipas din siya. Okay? Oh, okay Basically, po. ganun lang yun. Kahit ano pang mangyari, kahit ano pang mga simptomas mo, ganun lang siya. At magkakatalo lang yan sa interpretation mo. Interpretation, ibig sabihin, hala, mamatay na ako, hala, ano to, heart attack, hala, baliw na ako, hala. Sa kakaganon mo, doon lumalabas yung strong na mga symptoms ng anxiety disorder. Yun lang. Correct? Ah, Kahit ang tawa lang disorder, kung mag-isip siya ng masama, bakit pakiramdam? Kung mag-isip siya ng maganda, masaya siya. Okay? Ganun lang kasimple ang utak natin. Ganun lang siya. Hindi na natin pakukomplikaduhin to. Ganun lang ang utak talaga natin. okay po. Natulungan ba kita doon? May tanong ka ba? Ano po yung, last na lang po. Yung ano po kasi, yung nag-iisip po ako pag ano, hindi pala gano'n na, yung kapag nagbabiyahe po ako, naninigas po yung katawan ko tapos nag-hyperventilate po ako. Yung naninigas po yung tiyan. Correct. Tapos Then, oo. oo, ano pa rin siya, fight, flight, freeze, response pa rin siya sa danger. Kasi kala ng katawan mo, nasa danger ka. Ganito yan, halimbawa. Halimbawa, naglalakad ka, nakita ka ng ahas. Uy, ahas! Anong mangyayari sa katawan mo? Tingin mo. Isa-isahin mo sa akin. Ano kaya sa tingin mo mangyayari sa katawan mo kapag nakita ka ng ahas? Magugulat po. Pag nagulat ka, anong mga mangyayari? Sa puso mo, anong mangyayari? Ay, titibok po, napakabilis. Ay, yung muscle mo, anong mangyayari? Maninigas po. Naninigas, depende yan, ano? So, ganun, uy, ahas, ahas, gaganyan ka pa, uy, ahas, di ba? So, yung katawan mo, kikilos, gagalaw, di ba? Ahas, ahas. Okay? So, ngayon, lumalabas yon. Ang akala niya ngayon, may tinatawag tayo na association na nagre-record sa brain mo. Sa araw-araw, na ganyan yung behavior mo, nagre-record yan sa brain mo. As simple as this, para maintindihan mo ha. Nung nag-aral ka ng motor, gaano ka katagal nag-aral ng motor? Magmaneho. Almost ano po, mga 2 months or 3 months. Okay. So, 2 months, 3 months, nag-aaral ka ng motor. Talaga ba? Ang tagal naman. Hindi, hanggang Bago sa ka nag maging ano, bago ka pang umandar, ano na two po yun, months, pang 3 months. professional. Ano, no? Pang professional na po yun. Okay. Siguro ano lang po, siguro 2 weeks. Mga 2 weeks, no? Pero hindi ka pa ganun ka-confident masyado kasi bagong aral ka pa lang. 2 linggo, nag-ingat Medyo ka pa. ingat-ingat pa po nun. So, kung papansinin mo noon, pag tinitingnan mo pa yung gas mo, yung clutch mo, ano ba yan? Manual? Automatic? Ano ba yan? Ano po, manual ho eh. Okay, manual. So dati, di ba, pag nagda-drive ka, tinitingnan mo yung gas, yung clutch, lahat yon, di ba, nasa isip mo pa. Pero ngayon, iniisip mo pa ba siya pag magpapandar ka ng motor? Ay, hindi na po kasi kabisado ko na. Automatic na, di ba? Opo. Okay. So ang ginagawa mo ngayon, yung takot mo automatic na. Kasi bumaon na siya sa utak mo. Naintindihan mo? No? Automatic na Opo. siya kasi ginalingan mo ng matakot eh. So, nagkaroon ka na ng association na kapag ganon, yun yung response mo, takot. Okay? So Okay. ngayon, sa tingin mo, para makalimutan mo ah, yung skill mo sa pagmumotor, okay? Anong gagawin mo para makalimutan mo magmotor? Pwede pa bang makalimutan yung pagmumotor? Hindi po. Hindi, kunyari, 10 taon kang hindi na nagmotor. Sa tingin mo ba, automatic pa rin sa'yo yung pagmumotor pag sumakay ka sa motor? O mag-iisip ka ulit kung paano? Mag-iisip po ulit po kung paano. Kung paano ulit. No? Pero mabilis lang yun kasi nandun na sa utak mo yung pagmumotor mo eh, di ba?
Opo, may Pero idea na po kumbaga, ako. mabilis ka lang mag-a-adjust. Tama? Opo, opo. Okay. So, ganun din yung ginawa mo ngayon. So, dahil araw-araw ka natatakot, binuo mo na sa utak mo ngayon yung galing mo matakot. Kaya ang utak mo ngayon, autopilot na. Kahit hindi mo isipin, everyday pagising mo, iti-trigger mo na yung anxiety mo. Dahil sinanay mo eh. Ano yung paano yung pagsanay? Umiiwas ka, hindi ka pupunta doon, gaya ng sinasabi mo, may certain part doon sa labas na parang sabi mo, ano yan, tinitigilan ka? Parang hinaharangan po ako eh. Parang hinaharangan ka. Before pa po ako makarating doon sa anong yon, sa pinaka-point na yon, parang gusto ko nang umuwi. Kasi iniisip ko mas safety ako sa bahay. Yun na nga. So ngayon, ang tanong, anong pinagkaiba ng lugar na yon doon sa bahay mo? Anong Mas, pinagkaiba? parehas lang ho, parehas lang, bahay din naman yon. Kaso iniisip ko mas safety ako sa bahay. So, Nakakahiga ako. hindi, pag nasa labas ka, bakit ka naman hihiga? Ibig sabihin, paano yun? Yung mga tao ba, para safety, kailangan humiga? The point is, anong pinagkaiba ng katawan mo doon sa labas na yon at doon sa bahay? Yun nga po, wala naman, parehas lang ho. Wala. Pero ngayon, sinanay mo, gumawa ka pa ng storya na parang may pinitigil sa'yo. So, utak mo lang yun. Ganito lang yan, sa sample lang kita. Isa pang sample sa'yo para mas maintindihan mo. Na-hold up si Maria. Okay, nasa jeep siya, na-hold up. Nung na-hold up siya, natakot na siya ngayon. Kasi tinitingnan niya ngayon yung mga tao na baka ma-hold up ako ulit. So, anxious na siya, takot na siya. Pwede hindi na siya sumakay sa jeep. Kasi, ang ginawa ng utak niya, hindi na dun sa hold upper. In-associate niya na yung jeep sa hold upper. Gets mo? Yun ang tinatawag na conditioning. Oo. Yung hindi na yung hold up ang kinakatakot. Ang ginagawa niya sa utak niya, basta sumakay sa jeep, delikado. Jeep, delikado. Nakita mo, wala na yung hold up. Oo. Basta jeep, delikado. Gaya sa'yo, wala na yung mga nangyari sa yung mga yung simptomas kasi lalabas yun sa takot mo. Pero, in-associate mo na paglalabas ka, simptomas, takot. Labas, takot. Labas, takot. So, ganun na yun. Okay po. Okay, ngayon, ang kung paano i-manage yun is, patutunayan mo ngayon sa sarili mo na wala ka sa danger. Hanggang sa, pag nasanay na yung sarili mo na wala ka sa danger dun sa labas, then maiisip ng utak mo, o nga, no? Una kung lumabas ako, hindi naman nangyari yung nangyari sa akin. Ngayon, yung nararamdaman mo ay sintomas lang talaga ng takot. Pero itong tanong, kapag ba lumabas yung sintomas, equals mamamatay ka? Yun nga Or po ano man iniisip yung ko. kinakatakutan mo? Di ba? Normal naman nervyusin. Normal naman. Tsaka wala namang, there's no such thing as may nervyos 1, nervyos 2, nervyos 3. Pag nervyos, nervyos. Hindi na yan umaangat para sa iba't ibang level. Walang ganun. Pag may nervyos, nervyos na yun. Walang nervyos 1, nervyos 2, nervyos 2. Walang level ang nervyos. Basta may nervyos, nervyos yun. Kasi may mga tao iniisip nila, okay lang, medyo lang ako kinabahan, may kaba pa rin. Okay? Pero pag panic attack na, yun na yung parang mamamatay ka na kailangan pumunta ka na sa ilan. Pag lumabas po yung mga simptomas, ano pong gagawin ko? Kapag expect mo, tatanggapin mo siya. Tapos, doon ka lang, hayaan mo lang, ramdamin mo, sige, hamunin mo, sige, ilabas mo, todo mo nga to. Ilabas mo nga yung ano ba kinakatakot mo in the first place sa labas doon? Kailangan natin malaman yun. Kasi yung trauma ko po talaga, yung baka maulit yung nangyari, yung ang inisip ko, yung kinakatakot ko talaga eh.
Kasi yung last time kasi isip ko parang maano na ako eh. Gusto ko na magpaalam, ganyan. Sige. Ito na lang, sige. Nung nangyari sa'yo yun, ano ang pinaka-worst na nangyari sa'yo? Nung nangyari yung araw na yun, sabi mo sa akin, anong nangyari sa'yo? Naoperahan ka ba? Na heart attack ka ba? Na stroke ka ba? Na nalagay ka ba sa alanganin na nag 50-50 ang buhay mo? Sabi mo sa akin. Parang ano, parang na 50-50 po talaga ako dun eh. Yun talaga yung Parang. pakiramdam mo. Oh, parang ho. Pero ano sabi ng doktor? Nag 50-50 ka ba? Wala naman pong sinabi. Correct. Ah, So, ibig oo. sabihin, hindi ka talaga nag 50-50. Parang lang. Ikaw lang nag-isip noon. Ano ba ang nag 50-50? Ano ba ang mga taong namamatay? Ano ba nangyayari sa kanila? Ano, tingin mo? Heart attack, Oo. stroke, ano pa? Appendicitis siguro kung talagang hindi na agapan. Ano pa? Sumabog yung pancreas niya or something. May nangyari ba Oo. sa yung ganon para malagay ka sa 50-50 na sitwasyon? Wala naman po. So saan ang galing yung nalagay ka sa 50-50? Ano kasi parang ang sikip ng dibdib ko eh. Tapos parang may umaakyat ho eh. Okay. So ibig sabihin, pag nakaramdam ka ng ganon, simula nun hanggang ngayon, ilang beses na nangyari sa yung may umaakyat sa dibdib mo at masakit? Hanggang ngayon po. Ba't buhay ka pa? Oo. Bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Kung 50-50 ka. Oo nga po. So, ibig sabihin, kung ano iisipin mo, totoo yun? Kaya nga may doktor tayo. Kasi yung doktor, siya magsasabi sa atin, kung tayo ay talagang 50-50 o hindi. Pero kung ikaw lang, laging everyday, mamatay tayo. Si, sino to? Si Milk Candy, natawa. Milk, ba't ka natawa? Sabi ni Shizu, galing. Pare-pareho kayo nararamdaman, ano? Common yan. Ano, Kim, Opo. natulungan ka ba ngayon sa utak mo? Opo, opo. Ano na Salamat po. gagawin mo next time? Papakiramdaman ko na lang ho yung symptoms. Tatanggapin mo yon kasi hindi naman delikado yon. Gaano nakatagal yan? 7 months na. Hindi ka pa namamatay. Oo nga po eh. 7 months na Oh, ako sino, nandito sa bahay. sino pinagloloko natin ngayon, di ba? Nagpapabudol tayo sa sarili natin. Kim, tatanungin kita. Kunyari may nag-text sa'yo, Kim, nanalo ka ng 1 million pesos. Pero bago mo mapanalunan yung 1 million pesos mo, kailangan padala ka sa akin ng 1,000. Padala mo sa Gcash ko, Kim. Aha. Padadalan mo ba ako, Kim? Ay, hindi po. Ay, bakit? Nanalo ka ng 1 million na. Di naman po totoo yun eh. Maninigurado muna ako. Ngayon, pag sinabi sa'yo ng utak mo, Kim, mamamatay ka, mag-50-50 ka. Magpapadala Hindi. ka ba doon? Ay, hindi po. Oo, bakit? Kasi may ebidensya ka na, Kim. May ebidensya ka na 7 buwan ka na kamong. Hanggang ngayon buhay ka pa rin. Wala pa rin nangyayari sa'yo masama. Ano nangyari? Oo nga po. Ano, okay na ba? Okay po, Okay, okay po. patapos na. Ano lang, sige pare. Kung actually hindi lang ganun kadali yun, ano, kasi may mga management yan. Sabihin, may mga tools kung paano turuan ka dapat dyan, kung paano, anong gagawin mo sa araw-araw, at hindi nakuha ng isang session yan. Kaya ngayon, kung gusto nyo halimbawa ako usapin at coaching ko kayo, kung ano talaga yung mga gagawin ninyo, pwede kayo mag-message sa akin. In terms of presyo, pag-usapan natin kasi hindi naman ako naniningil. Okay? Ang sa akin lang, yung kaya ng follower ko, yun. Pero pila ngayon, talagang isi-schedule mo kasi ang daming gustong pumausap sa akin. Yung iba, ayos na. May mga sikat na mga TikTok influencer, mga tipong 13 million followers. Actually, Okay isa po. sinabi niya talaga na
ako'y nakatulong sa kanya, no? Gulat nga ako eh. Talagang binodcast niya ako eh. Well, ayos na sila ngayon. Kahit papaano. So, ganun. Ba siya? Ano, okay ka na, Kim? Okay po, okay po. Lagi po nanonood sa inyo. Alright. Sige, sana nakakatulong. Oh, sige, sige po. Thank you po. Salamat Salamat. po. Salamat po. Si Kerry Bengbeng, acceptance, knowledge, exposure therapy. Very good. Follower ba kita, Kerry Bengbeng? Sabi ni Emma Concepcion, Coach, may recommend ka bang vitamins para makatulong for managing OCD and GAD? Wala. Wala po. Hindi po siya nagagaling sa vitamins. Nagagaling siya doon sa kaalaman. Yung sinabi kanina doon sa kaalaman, yung mga tools, no, yung paghinga, yung mga ganyan, acceptance, yung interpretation mo doon. Hindi siya nakuha sa vitamins. Okay? Anong magandang herbal para sa anxiety? Well, yung mga chamomile, yung mga ganyan-ganyan, nakakalma lang yan. Pero kung talagang may anxiety ka at mali pag-iisip mo, kahit may pampakalma ka, pwedeng matrigger yung fight, flight, freeze. Kaya hindi maniniwala dyan. Pwede siguro, may pampakalma ng konti, ganun lang. Pero kung ako sa inyo, mas best, may pag-aaral ng epekto ng exercise na 30 minutes ay para siyang antidepressant. Ang antidepressant ay ginagamit din sa anxiety kasi wala namang anti-anxiety na gamot. Ang tawag sa lahat dyan, antidepressant. Okay? Sir, paano yung mga GERD dun galing anxiety? Paano po yun? So, kailangan intindihin mo yung GERD. Ang GERD, masakit sa dibdib, nagpapahirap sa'yo ng paghinga, ganun lang talaga kasi yun ang simptomas ng GERD. Ngayon, kung nagka-anxiety ka, kasi feeling mo mamatay ka, feeling mo mag-heart attack ka. Ngayon, pag inintindi mo na, ganun lang talaga pala yung GERD, inuman ko lang ng gamot, hindi na maging miserable. Okay? Sabi ni Emma Concepcion, laking tulong ng content mo, Coach. May YouTube ka ba? Yes, meron ako YouTube. Kung ano yung pangalan ko dito sa TikTok, yan ang hanapin mo sa YouTube channel. Okay? O sige, siguro tapos na ito. Maraming salamat sa inyo and hope to see you again. Ako'y pabigla-bigla lang nagti-TikTok live para hindi lang masayang yung oras ko. Habang naglilinis ng kusina, nagti-TikTok live. Meron pa eh. O sige, tuloy lang. Ano pa ba? Sige, tuloy lang kung sino gusto pa dyan. O ano, may tanong pa ba? Nalagpasan na nga, sir. Ano yung nalagpasan? Sorry. O yung iba, subs ko na daw. Okay. Nakakatuwa yung mga videos mo. Okay. Sige, tanong pa. Punasan mo naman yung hugasin para naka-live ka pa din. Hindi, actually yun, dyan nagtutulo siya. Tapos ilalagay yan dito sa aparador, sa mga ganito. So yun, dun nagtutulo, dun siya magdadry. Ayan, tapos ilalagay siya dito sa loob. Si Lucky, a good user. Kapag po may panic attack, posible na tumaas BP? Yes. Ngayon, hindi porke tumaas ang BP, delikado ka na. O, yan din ang isa. Ay, maganda to ha. Hindi porke tumaas ang BP, delikado ka na. Bakit? Okay? Kaya tingnan ninyo, makinig kayong importanteng information to para mawala yung takot ninyo sa BP, no? Hindi porket tumaas ang BP, dapat matakot. Bakit? Kapag naiihi ka, tataas ang BP. Kapag bagong kain ka, tataas ang BP. Kapag tumayo ka lang sa upuan, tataas ang BP. Kapag akyat ka ng hagdanan, tataas ang BP. Kapag nag-isip ka ng nakatakot, nanonood ka lang ng pelikula at natakot ka, tataas ang BP. Kapag mainit, tataas ang BP. Kapag, ano sabi ko na yung busog, no? So, kapag nagbuhat ka ng mabigat, tataas ang BP. So, anong gagawin natin? Hindi na tayo mabubuhay? Dahil tumataas ang BP sa lahat ng ginagawa natin sa katawan natin?
Kaya kung mapapansin ninyo, bago ka kuhanan ng BP, dapat at least 5 minutes kang nakaupo or nakapagpahinga. Okay? Kasi doon malalaman yung totoong BP. Matakot ka lang kung ang BP mo laging maintained sa mataas na numero. Okay? Yun lang yun. Pero kunyari, galing ka sa initan sa labas. Pag nagpakuha ka ng pressure, din mataas ang BP. So normal lang na tumataas ang BP. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong tatanga-tanga. Okay? So, matakot lang kayo kapag ang BP ninyo ay naka-maintain. Halimbawa, nagpapahinga ka. Papahinga ka, kinuha ka ng BP. 180 over 100, 120. Yun, medyo mataas yun. Na nagpapahinga ha. Kasi pwede kang magbuhat, no? Di mo nangyari, mga gym buff, ano ba tawag sa kanila? Yung mga lifter. O, pwedeng tumaas yung BP nila, sobrang taas, si Heidelin. Okay, pag nagbuhat yan, tataas BP niya ng napakataas kasi kailangan ng katawan, yung mataas na BP, doon sa ginagawa niya. Naintindihan ninyo? Okay, hindi porket body lifter, tama. So, hindi porket mataas ang BP, matakot na. Ngayon, kung ikaw halimbawa ay nagpapahinga, kaya halimbawa ikaw nagpapahinga, at nag-check ka ng BP mo pagising sa umaga, pagkatapos umihi, bago kumain, bago mag-lunch, at bago mag-dinner or after 2 hours ng dinner. Chinek mo yon, check ka 3 days. At talaga mataas ang BP mo, then punta ka sa doktor, bibigyan ka lang niya ng maintenance. At ang maintenance na yan, normal naman yan pa nagkakaedad na tayo. Okay? May mga gamot na maganda sa katawan. May mga research ngayon na nagpapahaba sila ng buhay natin. So, hindi rin kailangan matakot kung mataas ang BP. Kaya kayo natatakot, kaya kayo may anxiety dahil wala kayong alam or kulang kayo sa kaalaman. Kaya lagi ko sinasabi, kapag may tamang kaalaman, nababawasan yung anxiety at depression. How about yung taas ng presyo ng bigas po? Yan, nakakataas din ng BP yan. Yuri. Bakit po hilo lagi? Kahit nakaiga or lula, parang matutumba or feeling hihimatayin. So, nangyari na ba yan? Nangyari na bang himatayin ka? Kung ganyan mga sintomas mo, kailangan magpa-check din sa doktor. Kasi mas magandang ma-rule out, kasi pwedeng anxiety lang din yan. Pero mas maganda na chine-check tayo ng doktor. Okay ba yun? Mga idol, di kayo makakawala sa anxiety kung puro daing kayo. Gawin nyo, nakatakutan nyo, paunti-unti. Very good. Ingat po sa liver disease sa kwintas, baka manilaw. Saan po yung signs na bawal magpuyat ang isang tao? Ano po yung signs na bawal? Ano yung signs na bawal magpuyat? Well, hindi tayo dapat nagpupuyat kasi importante sa katawan natin ang 5 to 6 minimum up to 8 hours of sleep. Kasi, paano ba? Fina-flush yung mga toxins ng brain natin sa tulog, growth hormones, yung immune system natin lumalakas kapag may pahinga. Okay? So, importante yung tulog. Ano pa? Wala nang tanong. Okay, sa mga bago lang at hindi pa nakilala sa akin, ako'y pawis na pawis, naglilinis ng bahay, sabi ko mag-TikTok live na rin. Coach, ano po sample CBT pag takot masyado sa dumi? Una, bakit ka takot sa dumi? Kailangan malaman ko yon. O ano yung takot sa dumi? Paano malalaman na acid ba talaga? Okay? Versus ano? Versus heart attack? Paano ba yun? Paano malaman na acid ba talaga? Anong ibig sabihin ng tanong? Versus heart attack? Bakit, Doc? Minsan, nabibigla ako, bakit bigla sumasakit tiyan ko? Bakit, Doc? Pag minsan nabibigla ako, bakit bigla sumasakit tiyan ko? Hindi ko alam, sorry.
Nabibigla ka lang, sumakit bigla tiyan mo. Hindi ko alam eh. Sorry hindi ko masasagot. Coach, pwede paano magpa-schedule sa iyo? Okay. I-message mo ko dito, sasagutin kita kung saan mo ako dapat i-message. Kasi meron akong Facebook page, Anxiety Disorder Philippines, akin yun. Okay? Pero dahil sa dami dito, mag-message ka na lang, hanapin ko na lang. Si Coach Ron, Doc, same symptoms kasi ng GERD yung anxiety eh. So ngayon, gusto mo malaman kung anxiety o GERD? No. Kaya ka nag-anxiety, nagsa-start sa GERD mo. Sakit, acid, although may gut connection, ang gut sa brain pwede rin mag-anxiety, but really, yung interpretation mo sa symptoms mo, yun ang magpapa-anxiety sa'yo. Halimbawa, hirap sa paghinga dahil sa GERD. Then mag-iisip ka ngayon ng mga nakakatakot na, mamamatay na ako, hindi ako makahinga, may sakit ako, may blah. Then yun yung nagpapa-anxiety. Okay, yung GERD lang ang magte-trigger, pero not automatically, dahil may GERD ka, may anxiety ka. Anong nangyari? Kasi may mga taong may GERD, pero walang anxiety. Gets nyo? May mga taong may GERD, pero walang anxiety. Ngayon, yung mga taong may anxiety is because it is their interpretation doon sa mga simptomas ng GERD. Okay? Teka, inom na ng tubig. Kanina pa ako nagsasalita, nakakapagod kaya ito. Ano pa? Opo, lalo na kung biglang nagagalit po, Doc, meron po ako GERD. Okay. Sige, tanong lang, wala ng water. Sir, pwede mangyari yung may anxiety ka tapos wala ka GERD. Biglang nagkakasakit ka sa tiyan. Pwede. Okay? Kasi alam niyo, ang GERD, lifestyle din yan eh. Kapag stress ka, yun, no? Lumalabas ang acid, ganun. Macau, nag-usap na tayo many times eh. Gusto ko magbigay sa iba naman. Sorry Pwede mo isulat siguro dito. Tingnan ko rin para lahat na lang. Paano po malalabanan ng panic attack? Okay. Well, una, dapat medyo i-regulate mo na yung katawan mo bago ka mag-panic attack. Pwede siyang ma-prevent, pero hindi mo na siya, pag lumabas siya, mahirap na siyang makontrol. Pero ang pwede mong gawin is, wag nang, i-regulate. Pwede mo siyang ibaba. Okay? Through breathing exercises. Or pwede rin yelo. Maraming ways. Pwede sa paghinga. Lalo pa nag-panic attack ka, hinga-hinga, hold, exhale ng matagal. Hinga-hinga, hold na matagal, exhale na matagal. Okay? Kasi yung katawan natin, nasa nervyos na eh. So, kailangan kunin mo sa katawan yung pangkalma. Yung pangkalma, scientific, hinga-hinga, hold, exhale na matagal. Okay? For 38 years old, nakaka-high blood ba ang pagpupuyat? Yes. Nakaka-high blood ang pagpupuyat. Okay, so I think medyo kailangan ko na muna magpahinga. Ako'y pagod. Sa mga bago, hanapin nyo yung aking pangalan sa YouTube ko. Pinapaliwanag ko doon lahat ng kailangan nyong malaman about anxiety, depression, mental health para kung may kaalaman kayo, mas nalilesen yung misery ninyo sa buhay. Okay? So maraming salamat guys for staying with me habang ako'y naglilinis. Sana nakatulong. Bye!